nag-flashback sa akin na hindi ko mapigilan na magkaroon ng comparison doon po sa dati nating Pangulo, si FPRRD, at sa ngayon. Why? Dito, kapag may mga rally, may mga pagtitipon, dahil panawagan para po sa freedom na gustong maramdaman ng taong bayan, eh hindi pa nga nag-uumpisa ang barikada, grabe. Ngayon lang ako nakakita ng mga bagong alambre, mga wire na bagong bili. Dati may kalawang eh. Kasi yun at yun ang ginagamit. And aside from that, may dalawa pang mga prefab or container na magkapatong hanggang second floor. Magugulat ka na lang, hindi pa sapat, meron doong nakatayo, nakaganon. Diba? Dati, pag may rally o meron na nagbibigay, may nagpapakain, tubig, parang nagbabayanihan. At ang nakatutuwa dyan, lalabas ang dating Pangulo. Pakikinggan, ano ba yon? Ano ba yon? At doon ko nasaksihan, yung mga walang harap, lumabas siya. Maya-maya, pinakain niya pa. Sandali lang to. Kanina, habang nagsasalita si General, si Ma'am Malu, talagang nag-flashback sa akin na hindi ko mapigilan na magkaroon ng comparison doon po sa dati nating Pangulo, si FPRRD, at sa ngayon. Why? Dito, kapag may mga rally, may mga pagtitipon, dahil panawagan para po sa freedom na gustong maramdaman ng taong bayan, eh hindi pa nga nag-uumpisa ang barikada, grabe. Ngayon lang ako nakakita ng mga bagong alambre, mga wire na bagong bili. Dati may kalawang eh. Kasi yun at yun ang ginagamit. Dahil naghahanda talaga sila sa mas madugo, na yun talaga ang gagawin. Huwag lang makapasok kahit isang langaw. And aside from that, may dalawa pang mga prefab or container na magkapatong hanggang second floor. Magugulat ka na lang, hindi pa sapat, meron doong nakatayo, nakaganon. Diba? Ang nakapandulo mo at nakatutuwa. Alam po ninyo dati, pag may rally, ito po nangyari. Ipa-flashback lang natin kung bakit hindi ko mapigilan na hindi maikumpara. Dati, nung dati po sa ating pong past na administrasyon, kapag may rally, makikita mo dyan, may mga Pilipino, may palugaw pa sa nagrarally. May kitchen. O, para hindi magutom mga nagrarally, lalo nilang maisiwalat at maramdaman ang freedom na magsalita. At dapat kapag namumuno para po sa atin, ito po ay gabay para mamuno tayo ng tama at yung path na ating pong sususugan o susundan ay yung path kasama sa panawagan ng taong bayan. Pero how can you listen and how can you know yung reality at status ng ating pong bayan kung doon pa lang sa bungad, wala pang mikropono, ay nakabalagbag na yung mga harang. Pero alam niyo po dati, flashback ko lang ulit hindi ko natapos kanina. Dati, pag may rally o meron na nagbibigay, may nagpapakain, tubig, parang nagbabayanihan. At ang nakatutuwa dyan, lalabas ang dating Pangulo. Pakikinggan, ano ba yon? Ano ba yon? At doon ko nasaksihan, yung mga walang harap, lumabas siya. Maya-maya, pinakain niya pa. Bong! Reserve ka ng 200 sa Manila Hotel. Paano daw? Doon ko kayo pagkainin. Ayaw ninyo? Okay. Bong! 200 sa Manila Hotel. At Ang gate ng Malacanang. opo, pinakain pa niya lahat ng nagrarally. O, kumain na ba kayo? Di ba yun ang tanong? And he is, yung willingness niya to listen and to know what is yung problem. Kaya, upon hearing yung mga inilatag ng mga nagrarally, nagkaroon ka agad ng pagpapatawag sa iba't ibang mga kabineting involved dun sa mga reklamo at panawagan ng taong bayan. And that is the reason why immediately ramdam ng tao na merong susolusyonan at ma-resolve ang mga problema. Eh kung bubusalan mo ang bibig ng taong bayan, pipiringan mo ang mata, at hindi mo, ibablock yan eh. Sino nagbablock niyan? Paano mo malalaman? Paano mo mareresolve kung hindi mo pakikinggan? So, ito ang nakapanlulo mong sitwasyon ng Pilipinas. Pagka ang namumuno ay sarado ang tenga,
Huwag mong expectin na mabubuksan mo ang puso niyan para maramdaman mo at nakita kung talaga siya ay may malasakit sa taong bayan at sa ating bayan. Yun lang po, sir. Yes or no lang. For the two of you, may pag-asa pa ba si BBM to restore legitimacy and regain trust? Halfway through bago mag-end yung term niya. Ako no. I don't even think he will have April. Una statement. Alright, medyo na ano ako. Kayo po, Ma'am Penny. Yes or no lang, may pag-asa pa ba si BBM to restore legitimacy and regain trust? No. No. So wala na akong question sa pangalawa kasi ang question ko pangalawa sana, ano yung gagawin niya? Pero ano dapat ang gagawin ng tao na lang ngayon sa sitwasyon natin? Mauna na ako Ako. Ang panawagan ko sa taong bayan, sumali ho kayo, get involved. Hindi man kayo makapunta sa Metro Manila, yung sinabi ni Rob na maganda yun na kumikilos kayo sa district level at inaalam nyo kung totoo yung mga programang ibinabasa sa inyo, kailangan ho kayo. Hindi ho probably ito EDSA 1 o EDSA 2, pero bawat Pilipino kailangan manindigan at tumulong kung gusto natin mabago natin ang ating bansa. Pangalawa, dito sa mga vloggers, ang labanan nyo mainstream media at vloggers. Ang mainstream media kinakahon ng issue. Okay? Kayo lamang ang aalis dun sa pagkakahon na yon. Kaya may role kayong dapat gampanan at yung role na yon, nandun kayo sa isang channel ng Quad Media na ang bawat Pilipino ay nanunood. No? Ang dun sa based dun sa We Are Social na annual report, 110% ang Pilipino may cellphone, smartphone ranks at almost 100%. So ang tao pag naghahanap ng balita, social media. So napakalaki ho ng role ninyo ng mga vloggers, napakalaki ng role ninyo para maitama o mailagay yung counter narrative. Kasi ang labanan ho is who controls the narrative. The team that controls the narrative well wins. Eh wala naman ho tayong pondo. Di ba? Ang tangi lamang natin meron ay pagmamahal sa bansa. So doon na lang ako doon sa nagmamahal sa bansa kisa doon sa maraming pondo na lahat ng troll behavior ginagawa at lahat ng kabastusan ay ginagawa. Doon na lang ho tayo dun sa magpapakatotoo dahil mahal ang bansa. Marunong naman po tayong maka-distinguish dun sa totoo at sa hindi totoo. Nung araw, pinaniwalaan natin yung may kasalanan si Vice President Sara dun sa Confidential and Intelligence Fund. Kahit na ito well-to-well-to lang, dahil lamang nadala tayo dun sa nadala tayo dun sa Mary Grace Piatos. Ganun talaga yung pag-report. So pinaniwalaan natin yung hindi totoong naratibo, pero dahil sa yung paniniwala natin, merong nagkasala. So naniniwala ako dun sa katapatan ng ating pag-unawa dun sa tama at sa mali. Yung pong naratibong yung ginawa yun para sa atin. Pero ngayon ito walang naratibo, katotohanan. Totoong totoo. At merong mga taong nagsasalita talaga, may mga pictures, may mga video, nung mga mali-malitang dinideliver sa bahay ni Speaker at sa palasyo. Tunay po hindi gawa-gawa. So kayo na lamang yung maniwala dun sa gusto niyo paniwalaan, pero naniniwala ako na marunong kayong pumili ng totoo at hindi totoo. Hindi po totoo yung mga panlilin lang na como si Saldico wala dito at hindi niya ma-authenticate yung kanyang sinasabi, hindi na totoo yung sinasabi niya. Hindi rin po totoo na yung sinabi ni Gutesa ay hindi totoo dahil mali yung pagkanotaryo. May problema ang notaryo pero hindi si Gutesa. Alright? Itong mga ganito,
Si Amy, for example, sinabi niya drug addict yung kapatid niya. Sabi nila wala daw siyang kumbaga hindi siya authorized magsalita ng gano'n dahil hindi naman sa eksperto. Kapatid po siya, kasama siya, nakikita niya na nagdodroga yung kapatid niya. Paano hindi siya pwedeng magsalita about it? So lahat po ito valid. Dinideflect ng mga magagaling magsalita ng mga sinungaling dun sa Malacanang na nanloloko. Ang nanloloko nyo lang naman po yung mga dati nyo nang naloko. Yung mga hindi nyo na kayang lokohin, hindi maniniwala sa inyo dahil alam naman nila ang tama at mali. Doon lang po tayo sa tama para sa ikauunlad ng ating bayan, para sa ating mga anak at ating mga apo, para sa mga darating na mga Pilipino, para bigyan natin sila ng magandang Pilipinas. Hindi yung katulad ng Pilipinas natin ngayon. Pilipinas natin ngayon, mali ang paniniwala pati ng mga sundalo kasi nadadala sila doon sa non-partisan. At this point in time, wala na pong non-partisan dahil hindi eleksyon. If I withdraw my support to the president, that's not being partisan, that does not make me already kasapi doon sa kabilang partido kung sino-sinong mga partido yung nandiyan. It only means I withdraw my support for the president. So marami dyan, kung mas maganda nga, madidig na natin lahat yan, mga magsasalita na yan. Hindi po yan violation of anything. You're not violating regulation, you're not violating the law, you're not violating anything. You are being true to your oath. Yun po, paniwala na lang po natin yung talagang tunay na totoo na may ebidensya na nakikita natin. Huwag po natin paniwalaan yung mga kasinungalingan na ginagawa nila. Kung kayo po'y maniniwala doon, iloko-loko pa rin kayo hanggang ngayon.